In this video, titignan natin ang isa sa bagong bus ng Silver Star. Ito rin ang magsisilbing guide natin para sa ating video na ito dahil sasama tayo sa isa sa kanilang mentors and ito rin ang planandala na road test na invited para sa lahat ng bus enthusiasts. Titignan din natin kung ano nga ba mga features at dapat abangan. Kaya samahan niyo ako dito lamang sa Mr. A. Noong July 13, 2025 ay pumunta tayo sa Silver Star Terminal dahil titignan muna natin kung ano nga ba ang mga magagandang features na sinama dito sa Higer Bus KL2606LY ng Silver Star Bus. Ito ay may mga magagandang features ito at nakik-upgrade din ito simula last year na bumili sila ng Higer Tourist. Bumili sila ng 10 units noong July 2025. At ito rin yan ay iba-ibang ruta sa Philippines Visayas ang mga nakasign dito sa 10 vehicle buses sa Manila. Anyways, titignan naman natin kung ano nga ba ang mga magandang features dito. Ito yung lining sa Higer V12. Ang palatandaan dito ay Higer V series na laminated ang flooring nito sa loob, 330 horsepower equipped, UCI engine, meron din itong 49 seating capacity, meron din itong handle sa pangutupuan at kasama na rin yan ang spacious amount ng legroom at hindi mawawala ang 2x2 seating configuration pati na rin ang magagandang features sa drivers nito lalo na ang charging port para sa mga biyahe sa Visayas at Leyteanos. May TV din ito sa harap ng bus. Simple lang pero napakabagay sa design. Sa air condition unit ay mas nagagandahan rin ito. Similar sa mga naunang inilabas ng ibang company na V12. Simple lamang ang pagkakagawa nito kaya worth in play, matry at masubukan. Nag-seatbelt din itong equip na kung saan mas safe ang pagmamanin nito. Ginawa at natapos din ito. At ito ay may magandang nito dahil tinatawag din itong Ironman ng V12 sa Visayas. Kaya, mas marami din mga magagandang features lalo na mula sa loob at labas ng V12. Mapapansin niyo ay sobrang ganda talaga ng pagkakagawa dahil sa China na ito ginawa at dineliver natin lang dito sa Pilipinas at naglagay ng konting retouch. Smooth at napaka-solid ang pagkakagawa. Kaya, upang makita natin, ay pumunta tayo at sumama tayo ng August 22, 2025 sa kanilang road test upang masubukan ito sa daan. Salamat nga pala sa mga staff ng Silver Star para makasama natin sila sa road test. Itignan muna naman natin ang kanilang engine. Okay, so ito yung makina. Ano siya? UCI 330. 330 horsepower. Yan po. Yung nasa taas po ay ano po yan? Buttons po. Para mapagana po yung Higer V12. Kaya po, dalawang belt na lang po nakakabit dyan. Kasama po paborito dyan ay yung radiator. Ito yun. Pwede ito magpapalamig dyan. Pagka papalamig yun yung eto kapag saka uminit, eto na po ang magpapalamig sa makina ng V12. Yan po. Sumilip din tayo ng isang beses at makita kung paano ito umilat. At makalipas lamang ang ilang minuto ay nakita na natin kung ano ang sasakyan natin para sa road test na ito. Ito ang bus number 202505 dahil ito ang pipila sa ating road test for today.
mamaya po, meron tayong gusto pa lang ano na nakakaganda sa website. So, Sumakay na rin tayo sa Higer V12 bus at naka-ready na ang ilan sa mga makakasama natin mga bus ito. Ito nga pala si Sir Sherwin Guerrero. Tapos sa inyo, Sir. So good morning! Okay, good. Ngayon ay August 22 at ito na yung araw ng road test sa Silver Star. Yan o. Dito na natin makikita kung gaano ito maganda sa effectiveness and sa takbo dito. Lalo na sa mga malalaki ng biyahe. Yan. Kaya abangan nyo kung ano magiging result sa. Ang sleeky ng pagkakagawa. Simple lang pero mailaw talaga ang V12, lalo sa mga pasahero. Kaya, naka-ready na tayo at umalis na rin tayo sa terminal ng 8:46 ng umaga. Tayo ay pupunta sa kanilang meal stop sa Lucena City, Quezon upang doon tayo mag-celebrate ng ating dinner. Sayang nga lang talaga at makulimlim ang panahon dahil na-record natin ito sa kasagsagan ng habagat season. Matras na yung bus at umandar na rin. Dahil 20 bus enthusiasts mula sa iba't ibang groups ang nakakasama natin ngayon sa road test na ito. Paglabas ng terminal ay meron na tayo nakitang bus N2 na naka-standby. And after lamang ng ilang minuto, ay may napapansin at natuturo na kung sino yung tuturo natin ng spotter dito sa San Pedro, Laguna. Kailangan natin makita. Ito siya. Siya yung ating nakasama sa picture. Shoutout sa inyo, sir, kung saan man tayo. Hindi lang tayo talaga nakita dahil may mga ginagawa rin tayo that time. Anyways, bumalik na tayo sa ating daanan. Dadaan tayo sa SLEX Southbound para makadiretso papunta ng Quezon. Habang bumaandar ang bus, ay ginawa na natin ito para masulit natin dahil first time na ako makakasama sa road test ng Silver Star. Anyways pala, shoutout rin kay Sir Duran na isa sa mga staff ng Silver Star. Dami talaga pa. Ito na. Kuno dahil sayang nga lang last year ay nagkaroon din sila ng road test kaya lang may pasok ang kaya for the following reasons ay hindi tayo kasama. Anyways, papasok na tayo sa SLEX at pupunta tayo ng Lucena City. So, alamin na lang natin maya-maya kung saan tayo lalabas. So good morning. Pagtapos natin sa Toll Plaza ay nakalabas na tayo at nakarating na tayo sa SLEX San Pedro, Laguna. Dito dadaanan natin at baybaybayin ang bahagi ng SLEX para makapasok sa tollway sa Batangas. Take note nga pala, ito ay isang road test at hindi ito dadaan ng turbina. During this point ay medyo bumilis na ang ating takbo ng bus. Madami infrastructures, kung maaraw lang sana ay mas marami din tayong makikita ng way. Anyways, titignan natin muna ang pinakalikod kung paano nga ba ito tumatakbo at ang current distance.
habang nasa bus tayo, ay sumisilip na lang tayo dito sa Rodes. Marami talagang mga dapat makita sa loob at labas ng bus na ito. Anyways, nakita natin dahil may mga sasakyan rito nakaimbak dito sa Laguna. Nandito na tayo sa Santo Tomas, Batangas by 9:48 in the morning at naka-exit tayo sa bahagi ng Santo Tomas Star Tollway after almost 40 minutes. Daran tayo sa isang bayan sa Batangas, 2 bayan sa Laguna at 4 na bayan sa Quezon bago natin marating ang Fiesta Mail Stop sa Lucena, which is pinakadulo. Keep in mind din nga pala na maulan lang talaga kaya hindi natin makikita ang mga madadaanan natin dito for now. Nandito na tayo sa palengke ng Santo Tomas sa bahagi ng Lianas. At may isang mall tayo na natatanaw at this point. Dito lang naman yan sa bagong tayo ng SM dito sa Santo Tomas, Batangas. Tanaw na ito habang umiikot tayo sa Rotonda. Ang papuntang kanan ay papunta ng Tanawan at ang padiretso ay papunta sa National Highway para pumunta sa susunod na bayan ng Alaminos, Laguna. Tanaw na rin talaga ang SM Santo Tomas. Sakto lang naman ang takbo so far, which is talagang normal na rin dito sa Santo Tomas dahil medyo nagkakaroon ng mga build-up, lalo na sa tuwing rush hour. And finally, ay nakita na rin natin ng maganda sa bintana. Which is now probably thinking, ano nga bang bayan na tayo ngayon? Pero mamaya na natin malalaman. Sa observation ko, nakakaroon ng konting bumps ang bus na ito, pero hindi naman sobrang ibay, especially sa suspension ko. And by that time, na habang binabebay natin, ay marami na rin ako nakikita mga infrastructure. May kita lang naman yan ito sa bahagi ng border ng Santo Tomas at Alaminos, Laguna. And by 10:11 in the morning, ay nandito na tayo sa Alaminos Bypass Road. By the way, hindi tayo dediretso, tayo ay kumanan at titigil sa Bypass Road dahil sarado ang daanan nito para makatagos papunta sa susunod na bayan ng San Pedro. Pero ito ang twist. Kapag pinabibay natin, ay nagre-ready na ang ating kasama sa enthusiast na makita ang harap nito. And after ng ilang minuto ay nag-stop tayo dito sa Alaminos Bypass Road dito sa Laguna. Dito, nagkaroon ng mga pagkakataon ng mga bus enthusiasts na makapitik ng kanilang
bagong Silver Star Beetle bus. Kaya tayo ay hindi na rin tayo nagpalagpas sa kanilang unit. Ililipat lamang sa kabilang lane para magkaroon ng mas magandang pagkakataon ang mga bus enthusiasts na makapag-photoshoot ng maayos. And after almost 15 minutes, ay babalik tayo sa ating pwesto dahil aalis na rin ang bus nito. Keep in mind na laminated pa rin ang nito kaya maganda ang quality. Anyway, sabang tinatanaw natin ang kabilang side at maganda pa ang panahon, ay mapapansin natin na greener pastures as napapasin sa view nito. Which is, kapag laking kaprobinsya, ay talagang makakasanay na makita ito. Umalis tayo dito sa Alaminos Bus Road ng 10:32 to the morning. At magpapatuloy na tayo, pero kailangan na natin umito pabalik sa National Highway. And after almost isang minuto lang naman ng pagitan, ay nakabalik na tayo sa National Road. Dito pa rin sa Alaminos Laguna. Makikita lang naman natin ang view nito dahil maraming mga nakatayo rito at mga greener. Dahil sa probinsya, ganun talaga ang pagkakataon ito. Anyways, sa taas ay may ginagawa silang construction na may sinasabing experts fade out. At sa part nito ay may mga bus din tayo na nakaparada dito sa mga bus, mostly mga shuttle companies ito. Habang bumabiyahe din tayo, ay nakikita natin ang mga sites dito sa Alaminos Laguna. Which is normal na rin naman sa akin dahil umuwi talaga ako ng isang every Undas episode. Time na ito ay nakarating na tayo sa tapos una ng 10:42 morning. Kaya nasa sign na nakita McDonald's na operating. Kaya at this point tamang kwentuhan na tayo kasama ang iba pa mga members sa bus company.
Nagpatuloy lang tayo sa pagsilip-silip sa mga bagay-bagay dito sa San Pablo, Laguna. Which is very familiar na rin sa akin ito na gawin yon. By the way, may nakita tayong signage dito sa Barangay Balanga, dito pa rin sa San Pablo, Laguna. Which is very surprising na may ganung pangalan rin dito sa Laguna. Nakarating na tayo sa isang bridge na naman at meron na itong point na magtatapos na ang ating Laguna trip. Tayo naman ay papasok na sa susunod na lalawigan, ang probinsya ng Quezon. Nandito na tayo sa ating kagubatang part ng San Pablo, Laguna. At malapit na tayo sa ating pinakadulo, ang borderline ng Quezon Province at San Pablo, Laguna. Dapat tingin na lang tayo muna sa view nito habang nag-enjoy ng tayo sa Rogos. Iba natin mga kasama ay mga natulog at nagkwento lamang sa loob ng bus. And after makita ang signage na ito, ay nakapasok na tayo sa Quezon Province. By 11:17 AM ay nadaanan na natin ang unang bayan ng Quezon dito sa bayan ng Nalig, dito lamang sa Chaong, Quezon. Pero hindi pa tayo sa parte ng Nalig. Nasa ibang barangay tayo ng Chaong, Quezon. Nandito na tayo sa bayan ng Lalig, dito lamang sa Chaong, Quezon. At luminyo tayo pa kaliwa para makadiretso na tayo sa susunod na bayan, ang bayan ng Candelaria, Quezon. Nung nandito na tayo sa Quezon Province, ay nagsimula na naman ang pabugsong-bugsong-bunan na nakapekto sa ating view kung saang bayan na tayo ng Quezon. Pero nag-enjoy lang tayo.
nagkakaroon ng medyo pagka-traffic, ay meron tayo nakikita sa sarili ko na madalas natin nakikita sa taas ang full view mula harap hanggang likod. By the way, ay nandito na tayo sa boundary ng Chaong at Candelaria dito sa Quezon. Smooth pa rin ang takbo at wala pa rin problema sa makina nito. Anyways, magubat na yung dinadaan natin dito sa parte ng Candelaria, Quezon. Pero mamaya, may isa pa tayong dapat makita dahil isa din ito sa mga nakasama sa Silver Star last year. Ito nga pala ang ating tututunan ko. Siyempre si Sir Alex, ang isa sa mga vendor ng Silver Star dito sa Quezon Province. Anyways pala, tinututunan ko Sir Alex dahil binigyan tayo ng special na puno dito sa Candelaria, Quezon. By the way, 11:53 nang tumating tayo dito at nag-enjoy talaga ako. Hindi lang pag-ibis, hindi lang mga features, kundi kung anong mga ba ang mga nagaganap sa daan. Dito sa daanan na ito ay puro mga taniman ng mga palay ang nakikita dito sa bayan ng National Road dito sa Candelaria, Quezon. Pero mamaya may mga surprising pa dahil may isa pa tayong madadaanan sa plantation naman ng ibang crops. Anyways, dito na ang makikita sa bahagi ng Candelaria, Quezon na ang taniman nito ay mga mais naman. Dito rin marami nagtitinda ng mais dito sa area na ito. Kaya mabenta rin ito, lalo na sa mga tao dito. Kaya ito na rin ang pagkakataon na nakapag-picture tayo. Kaya lang, hindi tayo nakapagkita at hindi natin nakita na makapag-picture tayo dito sa YouTube for the following reasons.
more on that mamaya. And finally, nandito na tayo sa Sariaya, Quezon. Anyway, salamat nga pala kay Sir Alex. Dahil nakita lahat ng mga freebies at in-explain niya sa atin ano nga ba ang pagkakito at ang pagkalitin nito. Kaya nagpatuloy na tayo dahil after natin kumanan ay dire-diretso tayo sa ating biyahe. Anyways, habang bumibiyahe rin tayo, ay nakikita natin ang view dito at umuulan talaga ng sobra dito sa Sariaya, Quezon. Anyway, ay nakita natin ang area ng Jollibee. Dito lamang sa Sariaya, Quezon. At malapit na tayo sa bayan ng pinaka-destination. Dito sa Lucena, Quezon. Anyways, bukod sa Silver Star RCOL, may stopover din ito. No, mga galing Manila is mga usually ay makikita rin natin yung mga biyaheng Lukban at Marinduque na nagsistop-over sila dyan. In addition, ay meron din mga jackliner na nag-stop galing SM Dalhican at SM Lucena. Dire-diretso na natin itong bye-bye at makita na natin kung ano nga ba ang mga ng ulan. Anyways, nagkaroon tayo ng marinig ulit sa pangalawang pagkakataon sa likod ang kanyang performance. Panoorin lamang ito.
Anyways, ay nakikita ko na rin ang bayan ng Lucena, Quezon. Kaya lang, ay nakafocus tayo sa Pilipinas. Kaya hindi ko agad na tutok ito. pinalibay pa natin ay review of experience natin. Actually, simple lang naman. Overall, 9.5. Dahil habang hindi pa official yung biyahe, ay may mga changes pa na magaganap. And besides, nasa road test lang naman tayo. Dahil hindi naman natin kung anong araw ito gagawin sa kailangan. Which is na, nakita ko sa maps pa lang, ay okay naman at hindi siya nagkakaroon ng sobrang init lalo na sa suspension ito. Dire-diretso lamang at wala rin delay sa pagbukas at paggalaw ito. Of course, gumagana rin ito.
By the way, nandito na tayo sa Lucena, Quezon. At malapit na tayo sa ating meal stop dito sa Lucena, Quezon. Dito ko na-explain bakit hindi na ako nag-record ng aming lunch. Dahil nagkaroon ng supported meeting ang inyong code. Which is unfortunate para sa akin din na kailangan kong attenan at hindi pwedeng i-schedule para lang sa test. Anyways, kahit pa paano, ay isa sa mga nagustuhan ko sa experience ko sa first time ay ang pagsama sa road test. Dahil ito ay malaking event, ito ng mga basketball siyas, ay sobrang enjoy ako sa mga nangyari dito. And finally, after almost 4 hours and 30 minutes, ay nandito na tayo sa Fiesta Meal Stop dito sa Lucena City, Quezon. Marami talaga tayong nagustuhan at nag-enjoy kahit ako, which is napaka worth it sa akin. Just like I said earlier, ay may jackliner din dito na bumabiyahe at nag-stop over dito sa Fiesta Meal Stop para kumain. And after 1 hour, ay umalis na rin tayo agad pabalik sa San Pedro Terminal nila. After nyan, ay natulog na rin ako. Kaya pala, shout out na rin sa management ng Silver Star Shuttle and Tours Incorporated para ma-invite tayo at ma-witness ang kanilang bagong bus. And after nyan, ay umulan na ulit dito sa Quezon after natin kumain dito. Marami talagang mga worth it na masubukan at marami pa dapat subukan in the future. Anyways, bibigyan ko na kayo ng counting picture highlights sa ating photoshoot. Thank you nga pala sa mga bus enthusiasts na nakasama natin dito sa road test. Sa dami ng mga experience na nakita ko, ito ay worth it para sa akin dahil sa biyaheng Eastern Visayas ito naka-assign. Na-try na rin namin mga bus enthusiasts kung gaano nga ba ang kaganda, lalo na sa mga biyaheng lubak-lubak, uphill at iba pa. At para sa mga iba pa mga videos na katulad nito, i-follow na ang ating mga social media sites para maging updated kayo sa susunod. Hanggang dito na lang po muna tayo. This is Mr. A, where bus is life.